shadow ban. Ito kailangan maging aware po tayo kung paano tayo nagkakaroon ng shadow ban. Ito opinion ko lang. Kapag naka-receive ka ng not recommendable profile dahil meron kang pinost na labag doon sa community standard, malilimit yung account mo sa mga wider audience. Dito naman sa shadow ban, eto, pakinggan nyo ng mabuti. So, ito ang tindi ng consequences din. Hindi ka nakakita ng mga followers mo or nasa invisible mode ka. Kapag ni-research ka ng mga followers mo, hindi ka rin mariresearch. So, ito din, hindi rin lumalabas sa mga news feeds yung profile mo. So, ang tindi dahil meron kang nalabag doon sa community standard. Alamin natin ngayon kung ano ba yung mga shadow ban na ipinagbabawal. So, kung ito ay ginagawa mo, ito, kailangan mo nang maging aware at maging careful sa iyong mga ginagawa. Una, F to F. Ayan. So, magdahan-dahan lang po tayo. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga shadow ban. Engagement to engagement. Paano ba nagkakaroon ng shadow ban dito? Eto, sa isang profile, nanood ka ng 5, 8 o hanggang 10 sa isang profile lang yon. So, anong nangyari? Nagiging spammy na yung engagement. So, dapat kailangan merong interval sa panonood. So, kailangan mong mag-wait ng ilang minutes para panoorin ulit yung video na gusto mong panoorin. Okay lang kahit paulit-ulit mo siyang panoorin the other day. Ang importante ay merong interval. At saka sa comment din, be careful din tayo. Nagkakaroon din ng spam. Ayan, yung mga repeating comment. Ayan, explain ko na yan sa isang vlog ko. So ngayon, ayan yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng spam. Eto, watch to watch kapag nagla-live. So, eto, careful din po tayo sa pagko-comment. Ayan. So, sunod-sunod na comment. So, wala man lang interval. So, nagiging spammy na yung dating. Spam links. Ayan. So, iwasan din po natin mag-share sa GC natin ng mga very sensitive na topics. Sisend natin yung links. Naku, bawal din po yan. Yung mga videos natin, isisend din natin mismo sa GC natin para magkaroon ng engagement or clickbaiting na tinatawag. So, careful din po tayo sa pagsisend inappropriate post or hashtags. Ito, nagkaroon ng call attention sa akin. So, kapag nag-post tayo ng mga reels, so hindi lang pala basta-basta nagamitin yung mga hashtags na hindi relevant doon sa videos na ina-upload mo. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong hashtags, di ba? Ito yung last. Ayan, kapag nagko-comment tayo, careful tayo sa mga salita na bibitiwan natin. Lalo na sa GC. Ayan, so remind lang po na lahat ng galaw natin ay meron pong nakamasid. So, ayan, na-discuss ko na yung mga bawal. Kaya ka nagkakaroon ng shadow ban. Kung ilang days ka marirestrict, depende yan sa violation na ginawa mo doon. So, hinay-hinay lang po tayo sa ating galaw. Importanteng alamin natin yung community standard para maiwasan natin yung mga violation. Actually, ang dami pa nating hindi alam. Sa case ko, ang dami ko pang hindi alam. Kaya, sinishare ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan na katulad ko, na talagang importanteng alamin natin yung community standard para kapag napalo tayo, alam natin kung ano yung nakomit natin, 'di ba? So, ngayon pa lang maging aware na tayo bago tayo mapalo. At kailangan din mag-ingat sa bawat galaw natin kasi gusto naman natin na lahat tayo kumita dito in a proper way at in organic way. 'Di ba? Kung meron kang natutunan sa aking video, at kung hindi ka pa naka-follow, i-click follow. At of course, huwag kalimutang click like at paki-share na rin kung nagustuhan mo itong video na ito para awareness din sa atin lahat. Thank you for watching!